kamusta kayo? So eto ako ngayon mga mare, kakatapos nga lang pala ng duty ko, kaya naman sinimulan ko na nga pala ito sa pagwawalis nga ng aming sahig. Kapag nga pala ganitong saktong oras yung tapos ng duty ko mga mare, ay inuuna ko talaga ang pag-aasikaso nga sa loob ng bahay, kagaya na lamang ng pag-aayos nga ng mga iilang gamit dito, tsaka naman pagwawalis ng loob ng bahay. At pagka natapos naman na ako mga mare sa pag-aayos, tsaka naman sa paglilinis, ay tsaka naman ako magsasaing, tsaka magluluto nga ng aming ulam panghapunan. Hindi rin naman ako nagmamadali mga mare pagdating nga sa pagluluto ng ulam namin panghapunan, dahil nga mga around 4 to 5 PM nga ay talagang pinagmimerienda ko nga itong si Ethan para nga hindi rin maagang mag-aya kumain ng hapunan. Dahil 6 PM nga pala yung tapos ng duty ko mga mare, tapos nakakauwi naman ang asawa ko ng mga around 8 PM. At tinatansya ko nga lang mga mare yung dating nga din ng asawa ko para nga sakto nga pagdating niya ay magpapahinga lang saglit, tapos kakain na nga din kami ng sabay-sabay. Nakakawalang gana din kasi mga mare pagka nga walang kasabay kumain, kaya talagang inaantay nga namin siya para nga sabay-sabay nga din kaming tatlo. Kaya talagang naglalaan din ako mga mare ng oras nga kahit na mga 10 to 20 minutes nga para nga sa pagliligpit ng mga kalat nga ni Ethan, tsaka naman paglilinis nga ng aming munting bahay. Maliit lang din naman itong tinitirahan naming bahay mga mare, nako talagang napakadami lang talagang kalat, lalo na pagka nga naandito nga si Ethan, tapos meron nga akong duty, nako hinahayaan ko talaga siya. At saka sa totoo lang mga mare, nakaka-stress din talaga no pagka nga maraming kalat nga sa loob ng bahay, kaya much better talaga nako nagliligpit nga din tayo araw-araw, dahil nga tayo din naman yung mahihirapan pagka nga hindi natin niligpit agad. Pagkatapos ko nga pala nagwalis sa loob ng bahay mga mare, ay winalis ko na nga din pala yung mga alikabok nga dito sa harap ng bahay, tapos inasikaso ko naman ito nga pala mga konting 2 PM namin. Kapag talaga meron akong extra time mga mare, ako talagang nilalaan ko nga yan sa pagtutupi nga ng mga damit namin, dahil nga napakahirap talaga pagka nga natambakan nga ng mga ganitong 2 PM. Buti na lang din talaga mga mare, dahil nga kahit papano nga inatutulungan na nga din ako ni Ethan sa pagtatanggal nga ng mga damit namin sa hanger. Hindi ko nga inobliga si Ethan mga mare na tumulong nga sa akin sa mga ganitong gawaing bahay, dahil nga bata pa rin naman siya, pero pagka nga nagkusa nga siya at gusto nga niyang tumulong ay hinahayaan ko lang siya. At syempre mga mare, expected na natin na pagka nga ganito mga toddler stage pa nga lang, nako talaga napakadaming commercial talaga bago nga matapos ang gawaing bahay, kaya naman hinahayaan ko na lang siya. Ang mahalaga nga mga mare ay kahit papano nga ay nakakatulong na nga din siya sa akin, at syempre natututo na nga din siya sa mga gawaing bahay kahit na bata pa lang siya. Pagkatapos ko naman magtupi mga mare, ay nilagay ko na nga din ito sa mga cabinet nga, at inuna ko nga lang muna itong mga damit nga ni Ethan ng mga pambahay nga, dahil nga dito ko nga lang yan nilalagay sa may katabi nga ng aking working area. Sinadya ko talaga mga mare na ilagay nga yung mga pambahay nga niyang damit dito nga sa may malapit nga sa working area ko, para nga hindi rin ako paakyat-akyat, dahil nga mayat maya talaga siya nagbibihis. At isa nga yan sa pinaka-struggle talaga mga mare, dahil nga napakadami talaga niyang damit, every time talaga na maglalaba kami at magtutupi ako. Iaakyat ko na nga din pala mga mare, ito nga pala mga uniform niya, tsaka naman itong damit namin mag-asawa, at ilalagay ko na nga din sa kanya-kanya naming cabinet, at para nga talagang malinis at wala na nga nakatambak dito na gawain. Medyo madilim nga pala dito nga sa kabilang side mga mare, kung saan nga pala nakapwesto ito nga pala mga cabinet namin, dahil nga hindi pa nga kami nakakabili ng ilaw na pamalit dito. Ewan ko ba mga mare, pero ilang beses na nga kami nagpunta nga sa bayan ng Naik, pero talaga nakakalimutan namin palagi at naaalala lang namin pagka nga nakauwi na kami ng bahay. At ito pa isang nakakatawa mga mare, dahil nga kung ano pa yung mga bagay nga na hindi naman kailangan, ayun nga yung nabibili. Pagkababa nga namin ni Ethan mga mare, ay inayos ko naman itong cover nga ng aming sofa bed para nga maayos na nga din bago nga dumating ang aking asawa. Tapos dumiretso na nga din ako dito nga sa may kusina mga mare, para nga magsaing na nga din, pero napansin ko nga na wala na nga pala ulit naman ito nga palang rice dispenser namin, kaya naman magre-refill nga muna ako. Pero bago ko nga refillan itong aming rice dispenser mga mare, ay tinanggal ko nga muna itong tirang kanin namin at nilagay ko nga muna sa isang lagayan. Eto nga palang isang lagayan namin ng bigas mga mare, ay dito ko nga pala inilalagay sa mailalim nga ng lababo, dahil nga hindi nga siya aesthetic, tapos napakalaki pa niya. Bumili nga kami ng ganitong mas malaking lagayan nga ng bigas mga mare, dahil nga pagka nga bumibili nga kami ng bigas ay laging 25 kilos. Dahil mas mura nga mga mare yung bili namin pagka nga 25 kilos nga yung bibilihin namin compare nga sa kilo-kilo. At saka isa pa nga sa problema namin mga mare, pagka nga kilo-kilo nga lang din yung bibilihin namin, ako wala din akong uutusan. Anyways mga mare, pagkatapos ko nga pala nag-refill dito nga sa aming rice dispenser, ay nagsaing na nga din ako, dahil nga maya-maya nga lang din ay darating na nga din ng aking asawa. Dito na nga pala kami nagsasaing mga mare sa hodik nga na electric multi-cooker, dahil nga yung rice cooker nga na ginagamit namin, ako napakabilis nga mapanis ng kanin namin kahit nalagyan mo nga ng suka. Hinugasan ko nga lang ito ng 2 beses mga mare, tapos ang nilalagay ko naman na tubig dito ay mineral water. Kung bet nyo nga rin itong multi-cooker na ginagamit namin mga mare, ilalagay ko na lang po yung link sa comment section. See you on my next mini vlog!